Bakit nga ba inulan kami ng araw na ito? Mag-anakan pa naman kami. Ito po ay dahil kami ay naghanap nga ng gagamiting props ng aking mga bata at kanilang kukustumin para sa book parade. Ipakita ko na yung nakaraan na nag-DIY ako para sa kanilang mga gagamitin. At heto na nga, mismong araw na ng reading month, ang kanila dapat sana ay book parade. Pero hindi natuloy dahil nga sa sama ng panahon, talaga napakaulan. Buti na nga lang at naisipan ng mga teacher na huwag ituloy dahil siyempre ang mga bata nga naman ay kailangan ay safe sila at saka iwas sakit nga naman. Thank you nga pala sa Tita Jenna, shout out dahil ayan, nagme-makeup siya pagdating ko sa kanyang mga estudyante at itong anak ko ay baiti at makakalibre makeup pa. In-request ko pa nga yung nose line at sabi ko yan ang mahirap ilagay pero nagmamadali na kaya hindi na rin halos na total na full makeup. Pero okay lang yan dahil simplicity is beauty. Kaya kahit pango ay go, at yun ay pinagkaloob. Sabi ko nga sa anak ko, mahalin ang ibinigay ng Panginoon dahil iyon ay may dahilan. Abe, ako nga ay pango, bedot nabubuhay ka ako eh. Nakapulis pa bandang huli. Tapos ito yung unang performer. Kaklase siya ni Jace. Kinder pa lang. Pero ang galing na niya. Ayun nga lang, medyo nahiya na siya ng pahuli kaya hindi niya natapos. Sayang. Pero may intindihan naman natin dahil kahit naman tayo matanda, tayo matatakot pag tayo nasa una nagpe-perform. Ito rin ay anak ni Ma'am Elmerine, kinder din ito pero napakabibo naman. Talagang memorize niya yung kanyang mga sinasabi. Dire-diretso yun nga lang napabilis. Ito naman isang little girl, tumula siya, ang galing. At memorize din niya. Nakakatuwa yung mga ganitong bata. Magaling mag-memorize. Pero ang alam ko na sa likod nito ay mga magulang na matyagang nagtuturo. Hanggang sa nag-start na rin yung mga magulang, contest din ang magulang, si Ma'am Cindy ang nauna. Abay, active na active ang mga bata dahil meron siyang paregalo sa mga makakasagot daw. After nun, nakita ko tong anak ko, gutom na daw, nanghingi na siya ng pera at bibili. Kaya ayan, at nag-memory nila mga bata ko, ay ito ay 9:30 pa lang. Samantalang sila naman ay nag-umagahan. Hanggang sa nag-perform na pangalawang performer, si Ma'am, CI teacher sa Mount Carmel. Actually, ang kanyang kwento ay kwento din dati. Na-experience ko noon nang kami ganito ni Anya hanggang sa napalaban din kami ng district. Isa yun sa mga unforgettable moment namin na mag-ina na contest na aming unang nasalihan. Kaya naman ang marinig ko ito, edi ako'y nag-enjoy at sabi ko, buhay to ang kami dati. Tapos ito si Ma'am Elmerine, nanay siya nung batang nakadilaw kanina, kasali din siya at siya naman nagkwekwento. Yun naman mga bata ko, bayot pa mga 3 bilik na dito sa tindahan, ay hindi na matigil sa kakakain. Akala mo naman ay talagang mga gutom na gutom. Ang mga bata talaga kapag may makikita pang kain, ay talagang hindi matitigil sa kahingi ng pambilihan eh. Tapos ito na si Jella, siya naman ang nagpe-perform sa grade 2 ay siya ang napili. Hanggang sa sumunod na ang bawat bata sa kanilang mga performances. Nakakabilib nga yung mga batang ito at talagang sigurado ako na yung mga nanay nila ay sobrang proud dahil ako bilang nanay, abay kahit simple bagay lang, ay talaga ako'y ligay at ako'y proud na proud kaya kahit ako'y minsan medyo nahihirapan ay go for the gold dahil sabi nga tayo mga nanay lagi suporta sa ating mga anak. Kaya naman makikita mo dito yung mga bata talagang karamihan mga nakatudo costume talaga. Abay marami mga magulang ang pinagkagasusan nga ito. Kaso yung kalahati pa lang yata ng program, lurok pa naman ang ulan. Abay nakita mo ay wala na halos mga nakaupo sa upuan at mga nagsilayas na. Hindi ko rin naman masisi yung mga nagsialis dahil siguro nga yung mga kanya-kanyang gawa o kaya yung mga bata ay nagsisipag-artehan na. Ito at nagsisimula na nga na iparada yung mga bawat bata sa kanilang grade level. Dito na nga lang sa stage sila ipapakita para makita ang kanilang mga costume. Abay, talaga naman kung makikita nyo pag masan yung mabuti talagang kaganda ng kanilang mga gawa. Merong mga DIY. Pero ako, mas na-appreciate ko talaga yung mga DIY dahil alam ko yun yung sobrang pinaghirapan. Ika nga, yun nga yung effort at talagang makakount. Dahil hindi naman lahat talaga ay may tiyaga at saka may talent sa paggawa ng mga ganyan-ganyan DIY. Pero syempre, kapag nga gusto mo na ang anak mo naman hindi na pag-iiwanan, ay talagang gagawin mo ang lahat ng effort. Kaya nga ako ay kahit hindi rin talented at wala ding art sa katawan, ay talagang nagkandalabas para lang din magawan ko ng props ang aking mga bata.
Yun nga lang, makikita mo talaga napakaganda ng mga gamit ng mga batang pinagkagasusan ng mga magulang. Honey, talagang malaki ang kinita ni Maring online selling. Si Shopee, ni Lazada, ni TikTok, ni Timo, ni Shein, kung saan man tayo na din ng mga magulang mga costume ng mga ito. Pero sigurado ako na number 1 ang Bordeaux itong nakaraan sa mga kinita dahil sa mga costume na iyan. Pero ako, hiniram ko lang ang kinostume ng aking mga bata. Tapos, yung iba ay bigay, yung iba ay do it yourself na nga lang ang ginawa. Yun nga lang, medyo gumastos pa rin talaga kami. Hindi mo talaga maiwasan. Kahit pala mag-DIY ka, ay magpapagastos ka pa rin. Dahil syempre gagamit ka rin naman ng mga materials. Buti na nga lang at meron mga supportive na mga kakilala, mga kamag-anak na tumulong sa akin. Para naman yung mga anak ko, ay kahit paano hindi mapag-iwan. Kumbaga nga ay maayusan ng maayos naman. Kaya salamat po sa inyo. Shout out po sa Ate Jen. Siya ang sumagot sa damit ni Jace. Galing sa kanyang ukayan tapos pinarepair pa niya yung iba. Sa kay Joy Joy, gumawa ng sombrero ni Jace. Sa Ate Bane, siya nagpahiram ng sandal ni Joshley para sa ginamit ni Jace. Tapos sa kay Anya, salamat po at bigatin PDRRM mo pa po nang galing yan sa anak niya. Salamat Ma'am Mercy and Maring Mercy dahil siya nagpahiram ng damit ni Meg na ginamit ni Anya. Galing pa ng Lucena. At syempre, DIY ko na lang naman yung kanyang mga props. Yung naman sandals niya, binili ko na lang sa kanyang headband sa online. Para nga kahit paano, di makomplete siya. Ito, mga grade 2 na nagpe-perform. At sinimula na nga din na kahit paano ay iniikot. Sir Alan talagang pasimulang mga abay. Siyempre, nung grade 3, abay, for the support. Ang Ma'am Joy naman ay tuwan-tuwa at marami siyang mga estudyante na mga naka-props. O, di ba, nakakatuwa yung ganun. Yung sabi nga ni Ma'am ay sumasagot sa panawagan ng school. Although, hindi po naman natin pwedeng persahin lahat. Dahil, syempre, meron mga kanya-kanyang mga dahilan ang mga magulang. Maaaring ito po ay sa financial. Maaari din po naman sa time. Kailangan na lang po natin magkaroon nga ng pangunawa sa bawat isa. Grade na nga ng anak ko na nandito sa stage, nararampan na ay ako'y panay na sana ang kambat nun sa anak ko na siya naman ka ako ay mag-model man laan ng kanyang damit. At pinaghiram ang pagkapala ng mukhang inahin sa kung sino doon sa may palusin na ay, nabanggit ko na nga pala kung sino may-ari, honey. Sorry na, pero salamat po talaga sa nagpahiram. Malaking bagay po yung nakatipid ang inahin. Ayan, dito nga pinaka-na-appreciate ko talaga. At sabi ko, unang kita ko palang mananalo na itong si Fiela suot ang Maleficent. Diba gagaling ng kanyang magulang at unay pag-DIY. Abay, nakahirap na ipagagawa na ang crown na iyan. Hindi pala siya crown, siya pala yung horn, honey. Ito nga sa anak ko lang na yan ayang hikaw ni at kwintas. Ako natin parang kulang maghapon paggagawa ng mga iyan. Iba talaga kapag walang talent, honey. Ha. Tapos itong pusa na ito na costume ay ako'y cute na cute. Sabi ko ay sana manalo itong batang ito. At bukod sa siya ay nag-iisa na nagsuot ng ganyang costume. Ay sabi ko naman ay carry naman ng bata. Tapos ito, nagkaroon na ng mystery reader. Siya ay practice teacher. Binigyan na siya ng award. Tapos ang ating mga tatlong judge, dalawang teacher. Tapos si Ma'am Banji, teacher din siya naman ng daycare. So parang tatlo na din sila. Ito yung nag-third, ito yung second, at ito yung first. Sigurado ako sa first ay hindi na kayo magtataka kung bakit. Dahil bukod sa siya nag-iisa din. Well, usually lahat naman talaga nang nanalo ay walang kagaya yung costume. Ito na may matindit for the effort ang magulang. Yan pong nakasalamin yan po ang nanay. Di ba teacher? Kaya naman very creative, galing. Nakita ko nga yan sa online, sabi ko, galing naman at nagaya nila. Saludo talaga ako sa mga nanay na ganito for the effort. Tapos nung uwian na yung mga anak ko at kumakain na naman, parang pang-apat na kainan nila iyan. Dahil hindi kami makauwi at lurok ang ulan ay hindi kami nag-iintay. Buti na nga lang at sinundo kami ng aking hipag na lagi yan very supportive. Laging on the go. Tawagin ko kapag kailangan ko ng tulong sa aking mga anak. Magbantay man, samahan sila sa meeting o kahit maging tulong financial. Thank you, Lilin. You're the best sister-in-law talaga. Sulit naman yung effort, yung time at yung ginastos ko dito dahil nag-enjoy ang aking mga bata sa kanilang first book parade experience.